Nagsagawa ng reenactment sa posibleng nangyari sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Puan ni Jose Cabral bago siya mahulog dito sa may bangin. Para sa mga katulad niyang may fear of heights o takot sa matataas na lugar, yung simpleng pagsilip pa lang dito ay nakakapangalambot na nga ng tuhod. Mga 20 to 30 meters na taas nito o para sa visualization ng ating mga kapatid ay halos 3 pinagpatong na poste ng kuryente. At pagbagsak nga, di naman agad sa ilog yung kanyang lalapagan kung hindi doon sa mga naglalakihan at matutulis na bato. Biggest phobia. Heights. Favorite book of all time. Bible. What country have you always wanted to visit? Italy. Italy. But you've been there, man? Yes. Best vacation spot? Paris. What is your biggest regret, man? Nothing. So yun, welcome back to the channel. Natagpuan ng bangkay ni Cabral noong December 18, 2025 sa ilalim ng bangin malapit sa Bued River, Cannon Road, Tuba, Benguet. Nagbitiw si Cabral noong September 2025 matapos madawit sa mga alegasyon ng bilyon-milyong anomalya sa flood control budgets. Ayon sa autopsy, blunt force trauma ang sanhi ng pagkamatay na tugma sa pagkahulog. Sa ngayon, wala pang direktang ebidensya ng foul play ayon sa pulisya. Hawak na ng ombudsman ang kanyang mga gadgets para sa forensic examination habang nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP. Ngayon, maraming tanong ang lumulutang na nagbibigay daan sa hinala ng isang malaking sabwatan o syndicate sa loob ng gobyerno. Isang malaking question kung bakit kumuha ng selfie ang driver kung saan makikita si Cabral sa background bago ang insidente. Hindi ito itinuturing na normal na gawin ng isang driver kaya tinitingnan kung ito ay ebidensya na buhay ba ang biktima sa oras na iyon o bahagi ng isang plano. Isa pa ay kung bakit siya tatambay sa gilid ng bangin kung alam na siya ay may takot sa heights or acrophobia. Iniwan niya ang kanyang bag at cellphone sa loob ng sasakyan na kadalasang hindi ginagawa ng isang taong sandali lang bababa. May kapansin-pansing tagal or delay bago na iulat na nawawala o nahulog na ang biktima at tila malayo ang kinalalagyan ng katawan mula sa mismong lugar kung saan siya huling nakitang nakaupo na nagpapahiwatig na maaaring hindi ito simpleng aksidente. Nangyari ang insidente habang mainit ang issue ng budget at may mga testigo tulad nila Gutesa, Texay at Estrada na nagsalita o naiditinin na. Ang pangunahing hinala ay hindi ito isang aksidente kundi isang paraan para patahimikin ng isang key witness na may alam sa paggalaw ng malaking pondo ng bayan. Ang pagkakasangkot ng mga pangalan ni na Pangandanganan, Bersamin sa usapan ng budget ay lalong nagpapatindi ng teorya na may malalim na koneksyon ang kasong ito sa mas mataas na antas ng pamahalaan. So kayo, ano masasabi ninyo sa mga theories na ito? Conspiracy theories ba siya o meron ba talagang basis ang pagdududa ng mga tao? Share your thoughts down in the comments. Subscribe if you haven't yet. Stay safe, everyone.